na-share na sa atin na ang purpose. Bakit may Christmas? Kasi po, nahulog yung tao sa kasalanan. So, kailangan iligtas. Tapos, nalaman din natin na kaya may Christmas kasi matindi yung pag-ibig sa atin ng Diyos. Medyo naintindihan niyo pa ba? Meron pa naman ako basta siya. So, ngayon naman po, yung message natin na marami po yung purpose ng Christmas, pero idagdag niyo na to. Na kaya po tayo may Christmas kasi nga ito yung plano ng Ama, di ba, the God the Father, para i-restore yung relasyon natin sa Kanya. Ibalik yung original state ba? Di ba, bago pa po yung fall of man sa Genesis 3, sabi po dun sa Genesis 1, di ba, na yung Diyos, kasama po niya si Eva at Adan, at meron po silang tinatawag na close na fellowship, yung intimate na fellowship between dun sa man and sa God. So, ibig sabihin, originally, kaya po talaga may Pasko. Kasi plano ng Diyos na ibalik yung intimate na relasyon ng tao sa Diyos. Kasi po, nasira yon nang dahil sa kasalanan. So, pero bago po yan, tayo po'y manalangin. Aming Diyos, sa pagpalang Ama, dalangin ko, Lord God, ang malayang pagkilos ni Holy Spirit sa buhay ng bawat isa. And I pray na patuloy niyo pong pangunahan ng aming mga buhay, na maunawaan po namin yung very purpose, bakit, Lord God, may Pasko, at bakit niyo pinadala yung only begotten sa inyo para ipanganak sa Bethlehem, Lord God, at mamatay para sa amin. At salamat, Lord, dahil sa time na to, you will continue to open our spiritual senses, especially, Lord God, we pray na yung mga puso namin ay buksan namin at papasukin ang salita ng Diyos na magkakaroon to ng impact, ng rema sa buhay ng bawat isa. And I pray, Lord God, sa katagumpayan, sa pagbabahagi ng salita ng Diyos. Salamat, Holy Spirit, pagkat alam namin na kayo po yung tutulong sa bawat isa na maunawaan yung dakilang pag-ibig ng Ama sa aming mga buhay. Kaya patuloy ka naming pinupurit, pinapasalamatan sa tayong pangalan ni Jesus. Amen and amen. So again po, bago po yung fall of man, originally po ang relasyon po ng Diyos at ang tao po ay sobrang close. Kaya nga po sa Genesis 1:6 din po, di ba? Create tayo according sa image ng Lord. Sabi ay pero yung verse po pala muna natin yan. Inom lang po, inom lang po ako saglit. Praise yan. Ay, may boses na. Sabi po dito, when the time came to completion, God sent His Son. Sabi nga po, kung maalala po natin, yung John 3:16, for sure, kabisado po natin yan, di ba? Yung John 3:16, madalas daw po, ang pinaka-ine-emphasize dun sa John 3:16 ay yung only begotten Son, tsaka yung eternal life. Parang ayun po talaga yung pinaka-highlight dun, di ba? Pero nakakalimutan po natin na dapat, siyempre hindi naman po natin binabaliwala, di ba? Yung sakripisyong ginawa po ni Jesus at yung regalo na buhay na walang hanggan. Pero I pray na talagang mas ma-emphasize natin yung unang mga salita doon sa John 3:16 na, for God so loved the world. So ibig sabihin, kaya may only begotten Son at kaya po merong eternal life na regalo para sa atin. Dahil merong Ama or God or merong Diyos na totoong nagmamahal sa atin. So yung John 3:16, ang pinaka-highlight po talaga noon, yung salitang, for God so loved the world. Kaya po binigay niya yung begotten Son at meron po tayong regalo na buhay na walang hanggan. And sabi nga po sa John 1:26, di ba, gato po tayong pagkakalikha sa atin. Sabi po, then God said, let us make man in our image according to our likeness. Again, yun po kasi yung plano at kalooban ng Diyos. So talagang dinesire niya na magkaroon. Kasi po ang Diyos po natin ay relational eh. Gusto niya po talaga ng relasyon sa mga tao. Kaya nga talagang dinesign yung tao para sa fellowship sa Diyos. And yet, nung nahulog po tayo sa kasalanan, nagkaroon po ng broken, di ba, na relasyon sa Diyos. Kaya ipinadala po si Jesus para maging bridge, para muli pong maibalik yung original state ng tao na dapat, originally, ang tao, malapit na malapit po dapat yan sa Diyos. And sabi po sa John 3:8, ito po yung time na nung nagkasala po sila. Tapos sabi po dyan, and they heard the sound of the Lord God
walking in the garden in the cool of the day, and the man and his wife hid themselves from the presence of the Lord God among the trees of the garden. So, nung time po na to, nung nagkasala sila, yun nga po, nagtago sila. Pero sa pag-aaral nga, alam natin na doon sa Garden of Eden, ang pagkakadesign nun, merong fellowship. Diba? For sure, nakikipag-usap o maraming time na nagkakaroon ng pag-uusap si Eva at Adan sa Diyos. Diba? Merong malapit po silang relasyon. So, ang ibig sabihin po ng what does it mean for God to walk with them? Ibig sabihin po niyan, it means closeness, intimacy, and communion. Diba? Again, mankind was created for fellowship, intimacy with God. So, minsan mapapatanong po tayo, ano yung purpose ng buhay natin? So, ayan po. Ang purpose po ng buhay natin ay magkaroon po ng fellowship, di ba? And intimacy sa God the Father po natin. And sabi po ni Jonathan Edward, kung kilala niyo po siya, si Jonathan Edward po ang sabi niya, a craving for intimacy is a craving for God. A craving to return to the Garden of Eden where Adam and Eve walk with God and He walked with them, and they enjoyed the beauty of creation together in silent wonder. So, ibig sabihin, kung meron po tayong longing ng intimacy, di ba, ayun po talaga yung originally ang pinaka-purpose, di ba, ng intimacy, na talagang ibalik tayo, di ba, kung gaano kalapit yung tao sa Diyos before po nung Genesis 3, ayun po dapat yung state po ng mga tao ngayon na dapat merong tayong malapit na kaugnayan, di ba, or fellowship sa Panginoon. Again, kaya din po merong incarnation. Pag sinabi po incarnation, yun po yung time na nagkatawang tao yung Diyos, di ba, nung ipinanganak po siya sa sabsaban. Sabi din po ni Jonathan Edward, incarnation was not simply incarnation for the sake of saving humanity from its sin. Rather, it was incarnation for the purpose of communion. Again, yung po yung pinaka-purpose, di ba, na kaya po kailangan niya magpakatao o magkatawang tao, di ba, para muling ibalik, i-restore po yung kaugnayan natin sa Diyos, di ba? And sabi po, yung infinite love of the Father is displayed in the fact that the Son became incarnate, forgiving an infinite debt, thereby returning us into God's favor and enjoyment, di ba? Malinaw po na ayun po talaga yung ninanais, di ba? Na nakakatuwa po sa maraming pagkakataon, yung Diyos po natin, lagi po siya nag-e-effort na abutin tayo. Nung Old Testament po, pinadala niya po yung mga propeta para abutin po yung tao. Hindi pa po natapos doon. Nung New Testament, ipinadala po si Jesus para abutin pa rin po yung tao. Sa time natin, ipinadala po si Holy Spirit, helper natin, para abutin pa rin po tayong mga tao. So, ibig sabihin, sa maraming pagkakataon, ang Diyos po, lagi siyang nag-e-effort na abutin yung mga tao. Bakit? Kasi gusto niya, ibalik yung yung sa Garden of Eden, na yung tao at ang Diyos, close na close dapat sila, nung hindi pa nakakapasok yung kasalanan. Again, restoration is needed when something has been damaged or broken, di ba? Again, bakit kailangan ng restoration? Bakit po kailangan ma-restore yung relasyon ng tao sa Diyos? Kasi nga po, nasira dahil po sa kasalanan. Kaya nga po sa one-to-one, yung tinuturo po natin sa one-to-one discipleship, di ba? Ayun po yung bridge, di ba? Itinulay ni Jesus tayong mga tao, di ba? Parang imagine nyo, na dahil sa ating mga kasalanan, hindi tayo makatulay sa Diyos, di ba? Pero sa pamamagitan ni Jesus, sinamahan niya tayo na makalapit, di ba? Doon po sa Diyos natin, di ba? Dahil po sa ginawa niya doon sa krus ng Kalbaryo. Again, yung Christmas po is a reminder of the brokenness of our spiritual condition and the fact that God became flesh, dwelt among us to fix us, to bring us back to the purpose for which we were created. So again, katulad nga po na sinabi ko, alam ko marami na kayong alam na ano nga ba yung purpose ng Christmas. Pero idagdag nyo na po to sa kaalaman na kaya po may Christmas kasi nga nagkaroon po ng broken, di ba, na relasyon yung tao sa Diyos at kailangan may mag-ayos niyan. Kunyari po, yung isang bagay, kunyari yung cellphone na sira, mananatili yung sira until ipaayos po natin, di ba? And ganun din po,
kung hindi po pinadala si Jesus, mananatiling sira, broken po yung relasyon ng Diyos sa tao. But praise be to God po, kasi nga po, ipinadala si Jesus para ayusin yung isang bagay na nasira. Ano po yung nasira? Yung relasyon po natin sa Diyos, di ba? Again, kaya may Pasko para ayusin yung nasirang relasyon ng tao sa Diyos, di ba? Again, sabi po ni Charles Spurgeon, fellowship with God was one of the richest privilege of unfallen man, di ba? Yung po yung privilege po nung hindi pa po talaga nahuhulog yung tao sa kasalanan, nung wala pa pong Genesis 3, ayan po talaga yung pinaka-privilege ng tao, especially nila Eva at Adan, yung fellowship po, di ba? Biruin nyo, yung isang Diyos na nasa kanya naman na lahat, and yet nagdesire po siyang gumawa ng tao. Akala po ba natin na kaya lang po ba ginawa sa Eva at Adan para bantayan lang po yung mga puno, halaman, or yung mga animals dun sa Garden of Eden? Yun lang po ba yung pinaka-purpose ni Adan or ni Eva? Hindi po. Kasi mayroon pong desire ang Panginoon na magkaroon po ng fellowship dun sa create niya, di ba? So privilege po sa atin, di ba? Na tayo po'y dinedesire ng Diyos. Biruin niyo po, di ba? Parang napaka-special po natin mga tao na dinedesire po tayo ng Diyos, di ba? Na magkaroon po ng fellowship sa Kanya. Again, the story of Christmas reveals how God's love moved Him to step into human history and connect the divine and human worlds, di ba? Again, ito pong Christmas, again yung John 3:16, hindi lang po ito patungkol sa begotten Son na ipinadala, kasi ganun po yung focus ng John 3:16 eh. Uy, may eternal life ako pag naniwala ako dun sa begotten Son. Medyo nabibitawan natin yung mga unang salita na for God so loved the world, di ba? Again, kaya may begotten Son, kaya may eternal life. Kasi yun po yung pinaka-focus nun. Merong Diyos na nagmahal po sa atin. Kaya nga po sabi dyan, si Lord, si Jesus po, nung naparito po siya, gusto niya po na maramdaman natin na belong tayo sa Kanya. Ipapakita po ako dito. Ito po yung nasa taas. Ayan po yung example kapag religious leader, tsaka mga Pariseyo, para maging belong ka sa mga Pariseyo, ganito muna. Una, magbe-behave ka muna. Kasi, di ba, pag mga Pharisees, uy, bawal yan, mali yan, huwag mong gawin yan. So, kailangan mag-behave ka na kagaya nila. Then, pag nagbe-behave ka na kagaya nila, kailangan maniwala ka sa mga turo nila. Pag perfect na yung dating mo, belong ka na sa mga Pariseyo. Then, sabi dyan, behave, believe, then belong ka na sa kanila. Pero sa Diyos po natin, baliktad. Pansinin niyo po, ang una pong ginawa ng Diyos, binilong niya tayo. Ibig sabihin po, pinili po ng Diyos na maramdaman natin na bilong tayo sa pamilya niya. And then, nung naramdaman mong bilong ka, naniwala ka na, uy, praise God, kabahagi ako ng pamilya ng Diyos. Then, nagbe-behave tayo as a Christian. Ayun po yung pinagkaiba niya na yung mga Pariseyo, Saduceo, or mga religious leader, kailangan behave ka. Kailangan maayos ka, bawal to. Yung, di ba, bawal sa mga Pariseyo po, di ba, pag Sabbath day, bawal nilang gawin yon. Ang dami nilang, kumbaga yung law na pinadala ng Diyos, dinagdagan pa nila, kaya po naging mabigat sa mga Israelita, di ba? Yung mga law before. Pero si Jesus po, ang pinaramdam niya muna, belong ka sa Kanya, at nung naging belong ka na, ang sabi po dyan, naniwala ka na, ay, kahit pala makasalanan ako, mahal niya ako. And after nun, tsaka ka nag-behave as a Christian na, ay, ganito pala dapat. Sabi rin po dito, kaya nga again, meron lang po ako 3 puntos dito. Intro pa lang pala, Pastor. May 3 puntos lang ako dito na ito yung mga bagay na nagiging hindrances sa atin. Bakit nga ba hindi tayo totally ma-restore, di ba? Doon sa original state natin na dapat malapit tayo sa Diyos. Ito yung condition natin, pero salamat sa Diyos kasi nga po, meron siyang binigay na regalo sa atin, di ba? Again, pag ang state po ng buhay natin ganito, itong 3 to, pero salamat po sa Panginoon kasi pwede nating ipagpalit, di ba? Yung gantong kondisyon para maranasan po natin yung malapit na relasyon natin sa Diyos. Una po, healing for pain and hurts. So, ngayon po especially po, di ba, kapag yung tao, broken yan, o maraming yung mga hinanaing sa buhay, nahihirapan siyang tanggapin yung pag-ibig ng Diyos, di ba? Kapag hindi okay yung puso niya, kahit ano pa pong sabihin mo dyan, kapag marami po yung nilalaman yung puso niya, puro hurts and everything,
nahihirapan po siya na na tanggapin, i-receive yung pag-ibig ng Ama. Kaya nga po nakakatuwa kasi in exchange sa lahat ng mga hurts and pain, ang ipinadala po ng Diyos healer, si Jesus po. Again, si Jesus po ay hindi lang po siya basta healer physically, di ba? Ako po many times, ang dami ko pong na-witness na si Jesus po nagpapagaling sa maraming kaparaanan. Kulang po yung testimony at yung preaching time ko dito para ipatotoo sa inyo na na-witness ko na maraming beses na literal. Before po, nung nando pa po kami sa MH noon, naalala ko po yung mother ko, kailangan niyang operahan doon sa Manila. Meron po siya malaking bukol dito. Then sabi ng mga doktor, after 1 week, kailangan niya pong bumalik and mag-ready ng pang-opera. And noong time na yon, prayer meeting sa main, as kunento ko kay Bishop na operahan po si Mama. Tapos pinag-pray namin nung mga kasabay ko, nung time na yon, pinag-pray namin. Then biruin niyo po, pagbalik namin doon sa Manila, sabi po ng doktor, Mami, asan po yung bukol? Hinahanap niya. Kasi po, literally po talaga, nawala po yung bukol, kaya hindi na po nag-proceed dun sa operation. At sa marami pa pong pagkakataon, nakita ko po talaga yung pagiging healer ng ating Diyos. Pero praise God, kasi hindi lang po siya nagpapagaling physically. Even po sa ating emosyon, sa pusong nasugatan, or ano pa po yung mga past hurts. Sabi nga po sa Proverbs, ito po na yung talong, yan. Sabi po dyan, sorry po, yung verse pala muna. Sa Isaiah 61:1, the Spirit of the Sovereign Lord is on me, sabi ni Jesus, diba? Because the Lord has anointed me to proclaim good news to the poor. He has sent me to bind up the brokenhearted, to proclaim freedom for the captives, and release from darkness for the prisoners, diba? So yung talong, diba? Are you hurting? So ngayon pong Pasko, kahit sabihin mo na parang, ang saya kasi Pasko, may exchange gift, di ba? May mga regalo, namimigay tayo ng regalo. Pero tuwing Pasko rin po, di ba? Sa Pasko rin, nabuo yung mga nakakalungkot na kanta, di ba? Yung sana ngayon Pasko, diba? Basta yung mga nakakaimong kanta, di ba? Parang, minsan, kapag Pasko, ano ba yan? Malungkot ako kasi malamig yung Pasko ko, di ba? Parang yung mga tao, napapokus po sila sa status ng puso nila, kung okay ba, ganyan. Pero again, sabi po dito, kung hurting tayo, kung hurt or may pain tayo, mahirap makapenetrate, di ba? Imagine nyo po, ang pusong maraming band-aid, puro sugatan, yung pusong ang daming band-aid. Kahit ano pong ibuhos nyo dyan, kung may butas dyan, tatapon din. Kaya nga sabi po dito, ano man po yung mga hurts and pain ng puso, sabi po sa 1 Peter 5:7, pwede nating i-cast. Sabi dyan, casting all your care upon Him, for He careth or cares for you. Praise God, kasi wala pong mas hihigit na tunay po nagmamalasakit sa atin, kundi ang Diyos. Especially po, lagi ko po itong binabanggit sa mga nanay, kasi ang mga nanay daw po, sa isang buong tahanan, ang nanay ang pinakamaraming alalahanin. Biruin niyo po, inaalala nila yung asawa nila, yung anak, yung babayarin, di ba? Kumain ng almusal, pero iniisip nila, paano yung bukas, di ba? Kakabayad lang ng kuryente, sabi nila, paano next month, di ba? Ibig sabihin, parang sobrang stress nila, kaya nga sabi, ang nanay dapat sobrang prayerful, di ba? Kasi sila yung maraming alalahanin, di ba? Pero again, ang sabi po dito, praise God, kasi pwede nating ilapit, di ba? Ibaba doon sa trono ng Diyos, yung lahat ng mga pinagdadaanan natin. Lagi ko itong binabanggit, may joke kasi, hindi pala joke siya, pero may isang experience na, hindi ko nababanggitin yung pangalan kasi wala siya dito, pero dito siya nagsisimba. May isang pagkakataon kasi noon, nasa main kami, nasa TH kami noon, may isang kuya dito, nakita namin siya nagpe-pray dito sa pulpito, nasa pulpito siya. Siguro iyak siya ng iyak noon, tapos dahil dati sa church po kami nakatira, nakita ko siya umiiyak. Siyempre, inaasahan ko na after mong umiyak, ibaba mo lahat ng burden mo sa Panginoon. Di ba parang, parang kumbaga sa naalwan na yung pakiramdam mo. Siyempre, nilay down mo na lahat ng cares mo, gano'n. Kaso nakakatawa isipin, kasi after niya mag-pray, malungkot, tapos nakabusangot yung mukha. Tapos tinanong ko, nag-pray ka ba? Ganun. Sabi niya, nag-pray ako, gano'n. Pero lagi po natin isipin na every time after natin mag-pray, di ba? Dapat ang faith mo na na Lord, binaba ko na yan, sa'yo na yan, ikaw nang bahala dyan, di ba? Pero minsan daw po kasi yung mga tao, after mag-pray, inaalala pa na, Lord, paano mo kaya sasagutin yung panalangin ko? Ikaw pa yung namumblema. Ang sabi po ng Diyos, ayaw niya ng mga double-minded.
Ayaw niya na mapagduda. Na after mo mag-pray, hindi mo na po trabaho na paano mangyayari o paano sasagutin. Ang trabaho po natin, magtiwala sa Diyos na sasagutin niya po yan, di ba? So wag po tayo ma-stress na, Lord, paano to, paano to? Kundi once po binabana natin kay Lord yan, di ba? Again, pwede po nating i-lay down yung mga burden natin sa Panginoon. And again, sabi po dyan, when God takes care of you, He does it perfectly. No human being can care for you like the Lord can. Amen, di ba? So, perfect po, di ba, yung care or yung pagmamalasakit po sa atin ng Panginoon. Walang butas. Kasi minsan, may nagmalasakit na nga sa'yo, nakukulangan ka pa, di ba? Kunyari, binigyan ka na, ito lang, di ba? Ibig sabihin, parang pag sa tao, parang kulang, di ba? Pero kapag po kay Lord ka pala nagpa-care, nagpa-comfort, talagang wala ka nang hahanapin pa. Wala nang hahanapin pa, di ba? Kasi minsan yung mga tao, medyo, parang hindi nasasapat, di ba? Pero salamat po sa Panginoon kasi nga, perfect, di ba? Yung way ng, paano siya mag-care sa atin. Kaya salamat po sa Panginoon. Sabi po dito, no earth, sabi dyan, earth contains no wound that heaven cannot heal, di ba? Ibig sabihin, wala po kayong naranasan, wala tayong mararanasan, wala tayong naging sugat o bubog. Narinig, may nakapagsabi sa akin nun na nahihirapan daw po siya magmahal kasi puro bubog daw yung puso niya. Sabi ko, bakit bubog? Sabi ko, bakit may bubog yung puso? Yun pala, ang minimin niya, parang ang daming hurts. Yun naman pala. Pero nag-term pa siya na may bubog daw. Sabi ko, ang hirap naman na may pusong may bubog, di ba? Pero sabi po dito, kahit ano pa yan, bubog man yan, o pako man yan, sa kahit anong aspeto, wala po tayong hurts even in the past na pwedeng sabihin natin na, Lord, hindi mo to kayang i-heal, di ba? Kasi kahit ano pa po yan, kahit yung mga past na traumas, yung mga nararanasan po, di ba? Kayang-kaya po yan i-heal ng Panginoon. Again, yung mga pain and hurts, minsan ayan po yung nagiging cause para hindi po natin totally ma-embrace yung plano po ng Diyos na magkaroon po tayo ng intimate na relasyon sa Kanya. Pero salamat po kay Lord kasi yung in-exchange niya, in-exchange sa mga hurt and pain, nagpadala po siya ng healer. Diba? Nung Pasko, ipinanganak po si Jesus at isa po sa mga pangalan niya, healer. Diba? And sabi pa rin po, ayan, God the Father has sent His Son, si Jesus po, to heal our wounds. And yung wounds po na yon, the wounds of our hearts. Diba? Alam niyo po ba na kapag yung tao, maraming issue, may problema sa puso. Sabi po yan sa Proverbs, sabi diyan, keep thy heart with all diligence, for out of it are the issues of life. Kaya nga minsan pag sinabihan ka na, alam mo, dami mong issue, di ba? Ang dami mo talagang issue sa buhay. Ibig sabihin, baka may hindi okay sa puso. Baka kaya siya lagi magagalitin, nakasimangot, nagrereklamo palagi, ang dami sinasabi, etc. Kasi, for sure, may problema yung puso nito. Hindi okay to sa Panginoon. Kasi nga, again, sa puso nagmumula lahat ng issue mo. Ang dami mong issue, di ba? Ang dami mo sinasabi, di ba? Pero again, lagi po natin alalahanin na kailangan, ano man po yung mga issue ng puso natin. Kaya nga may sinasabing, ang heart, kailangan iparedeem yan, di ba? Totoo po na ang heart ay deceitful, pero yung heart po na yon ay unredeemed. Ibig sabihin, pag hindi na-redeem ni Lord yung puso, di ba? Yung talaga yung maraming yung puso mo mandaraya, ganon. Pero sabi po dito, ang maging prayer po natin, ito pong sa Romans 5:5. Praise God, kasi ano man po yung mga hurt sa puso, ang sabi po diyan, and this hope will not lead to disappointment, for we know how dearly God loves us because He has given us the Holy Spirit to fill our hearts with His love, to fill our hearts, ay ba't naulit? Ulit, ganyan ba talaga yan? To fill our hearts with His love. Na-emphasize pala, 2 beses, di ba? Pero sabi nga po doon, pwede natin ipag-pray sa Panginoon. Kaya nga alam niyo po, pag may mga times na nahihirapan po kayo mag-forgive, makalimot sa mga ginawa, ayun po yung pag-pray nyo na, Lord, punuin mo nga itong puso ko ng pag-ibig nyo. Sa paano paraan po? Sa pamagitan po ni Holy Spirit, pwede natin ipa-fill yung heart natin, di ba? Kasi ang dami pong mga baggage ng puso Ang dami mga basura, yung mga past, di ba? Ano, mga naranasan, mga hurts, gano'n, disappointment ng buhay, frustration. Pero again, pag po pina-fill natin yan kay Holy Spirit,
yung pag-ibig ng Diyos, di ba? Lagi po natin yang madarama. Sabi nga po, sometimes wounds get infected when humans try to heal them, but if we leave our wound in the hands of Jesus, no infection of bitterness gets in there. Gano'n po kadelikado kapag yung sugat, kinalikot, tapos madumi yung kamay. Delikado kasi, nai-infection. May ganyan pong nangyari doon sa isa pong kasama namin sa church. Yung kapatid niya ay nagkaroon lang naman po ng, medyo maliit lang naman po na pigsa dito sa may braso. Maliit lang, ganun lang. Maliit po na pigsa dito sa may braso. Siguro nangangati po, medyo madumi siguro yung kuko, baka hindi nail cutter. Ngayon po, kinalikot, kinamot. After po siguro mga 3 days, nagkaroon po na infection yung sugat. Hindi po, kapag po yung bacteria, pumasok po sa katawan, humalo po sa blood yan, matindi po yung infection yan eh. Biruin niyo po, dahil lang po sa maduming kamay at kinalikot na sugat, umabot po sa spinal cord, inoperahan, at gumastos po ng 1.5 dahil lang po sa infection. At natanggalan po siya ng ilang parts dun sa spine, sa cord, basta di po sa likod. Basta yung nasa likod po, nabawasan po siya, ganun. Kaya medyo ganun na siya. Pero again, nagsimula lang niya sa maliit. Pero sabi nga, yung sugat daw po ng tao, minsan kapag tinatry natin ipagamot sa iba, minsan lumalalape. Sino nakapag-try na dito, nung na-hurt ka, na-broken heart ka, nagmahal ka ng 5. Tapos lalo ka pang nasaktan, di ba? Minsan daw po, kapag may hurts tayo, nakakaranas tayo ng mga hurts, imbis na kay Lord tayo magpatulong, kung kani-kanino. Lapit ka kay ganto, gawa ka ng ganto, gamutin nyo nga itong hurt na nararamdaman ko. Pero nakakalungkot kasi imbis na magamot, nai-infect pa. Delikado kapag na-infect, di ba? But again, sabi dito, kapag kay Lord po tayo nagpa-heal, walang infection. Di ba? Walang pwedeng infection na pumasok sa puso natin. Again, yun po yung point number 1 natin, healing for pain or hurts, di ba? Ayun po yung exchange ni Lord sa atin. For us, na totally ma-receive po talaga yung intimacy, yung dinedesire ni Lord na original state, di ba? Na close dapat yung praise yan. So, kailangan po nung healing, di ba? Even dun po, healing po sa heart natin. Pangalawa, liberty for captivity, di ba? Isaiah 61:1, sabi po dyan, ay sa baba na lang, to proclaim freedom for the captives and release from darkness for the prisoners. Ito po, pinaka-isa sa pinaka-dahilan. Kaya marami po mga Kristiyano, hindi talaga totally ma-full blast yung paggamit sa kanya ni Lord kasi nakakadena pa eh. Ang dami pang mga nagaganap sa buhay niya na nagtatali sa kanya. Diba? Parang ang dami pang mga nakatali or sa paa niya, sa kamay niya, kaya hindi pa siya totally nagiging malaya. Sabi nga po, sometimes we are in a situation where we cannot free ourselves. Diba? Again, mahirap naman po talagang kung ang paglaya o pagbabago po ng isang tao sa sarili lang kaparaanan. Nakamit na po ba kayo ng, kasi ako, nakamit na po ako ng, kahit bago pa lang po siya, pero don't get me wrong po, kasi may mga tao naman talaga na kahit isang ganun talaga ng Panginoon, alam mo yun, pag sobrang special yung pagkamit sa Kanya, instant pwede siya baguhin. Pero wag po nating itry na magbago on our own na to impress lang sila pastor o si pastora na, ay, ate, kaya yung LG leader na, ay ate, nagbago na ako, agad-agad. Wala na akong ginagawa kahit yung mga vices ko, tinapon ko na, wala. Basta lahat po, banal na po ako agad. Di ba? So, ibig sabihin, kapag daw po pala yung paglaya o yung pagbabago, ginagawa po natin sa sarili nating effort at kaparaanan, magpo-fail po yun. Di ba? Kunyari, sinuko mo na yung gantong kasalanan, or kung dati, adik ka sa mga pag-inom o pag-ayoyosi, pero sa park mo, ay, i-impress ko nga si ate. Ate, nagbago na ako, stop na agad. Diba? Patagan nyo, makikita nyo po yung sarili agad nung taong yon na bumabalik doon. Bakit? Kasi lang nag-please lang ng tao. Diba? Pero yung someone na talagang binago ng Panginoon, wala na. Talaga, totally aayawan niya na yung bagay na yon. Ito, si Lolo Claudio, kung kilala nyo siya,
Hindi ko to makalimutan yung kwento na to kasi binanggit niya to sa amin na before si Lolo Claudio daw po ay talagang sobrang addict daw po talaga sa pagyoyosi, ganon. And may time, sinabi niya talaga sa Panginoon na, Lord, ang dami ko ng beses na tinatry na isuko to, pero hindi talaga kaya. Alam niyo paano po siya kinatagpo ng Diyos? May isang altar call, tapos nagpatawag po yung pastor na lahat po na may mga gustong isuko na, ganito, ganyan, ganyan. Hindi po siya basta lumapit lang tapos nagpa-pray. Alam niyo po ang ginawa ni Lolo? Kinuha niya lahat ng kung may mga lighter siya o sigarilyo. Itinapon niya po, hindi po doon sa pastora. Itinapon niya po dito po sa lapag, sa stage. Itinapon niya pong ganon. Tapos sinabi niya, Lord, simula sa araw na to, never again, hindi na talaga. Tapos, nung gabing po yun, hanggang sumunod na araw, hanggang napunta na po sa langit si Lolo, sabi niya sa amin, never na talaga. So may mga ganong pagkakataon na kapag ang Diyos ang kumilos, magugulat ka na lang na kinabukasan parang iba na yung lasa or parang ayaw mo na, gano'n. Eh may isa pa pong ito, tuwang-tuwa po ako sa testimony na to. Meron po kami namit na isang pastor, sa ABCI po yon. May pina-attend po kasi si Pastor Mon na isang parang turo, yung matenda ko kasi hindi siya makaka-attend. Yung preacher po doon, nakakatuwa kasi grabe din yung pagbabago. Hindi rin agad-agad, pero grabe yung kung paano siya binago ng Panginoon at kung paano din na yung tao nagdala sa kanya dahil nga naranasan niya po yung kalayaan sa Panginoon, shinare niya rin po sa iba. Yung ang pangalan po noon ay yung kaibigan niya ay Joshua. College po sila nito, 12 po sila magkakaibigan. Joshua, tapos 12 po sila magkakaibigan. And noong time po na yon, medyo party, gano'n, may session po sila kasi medyo mayayaman, gano'n. So medyo silang may mga banding. Eh yung Joshua po na to, na born again. So sumama po siya dun sa gathering, tapos ang sabi niya, may isi-share daw siya. Eh syempre, kung nasa ano ka, may session kayo dyan, paano mo nga na maisisingit yung gospel, di ba? Lalo na kung medyo may tama na yung mga kasama mo doon. Alam niyo po ginawa, sa sobrang bait na isa nilang kaibigan, yung Joshua na born again, hinagisan nung inumin. Sabi niya, tama na nga yung pag-share mo, hinagisan niya ng inumin sa mukha, di basang-basa po siya. Alam niyo po, yung Pastor Roy, na kinukwento ko na nagtuturo, nagulat siya. Tapos parang sa part niya, naku, may lahi pa naman to Muslim, baka magwala to, gano'n. Parang, kasi matapang eh. Alam niyo po, paano po na-sharean po yung preacher na kinukwento ko? Hindi pa man daw nag-share ng gospel, itong Joshua na to, naniwala na siya agad. Ay, naniwala na siyang born again yun. Bakit? Nagbago eh. Sabi niya, nakita niya kung paano daw pinalaya yung taong to. Kasi kilala niya yung Joshua to eh. Masama yun eh, parang ganon. At alam niyo po ba, yung Joshua na yun na nagtiyaga, na sharean yung mga classmate niya. Kasi siya mismo eh, naranasan niyang maging malaya, pinalaya siya ng Panginoon, pinagtiyagaan niya yung 12. At alam niyo po ba, out of dun sa 12, na kaibigan niya, 8 dun po, pastor, at magkakasama sila sa isang church. Ngayon po, missionary pastor sila ng Jollibee Corporation. Kasi po ang Jollibee Corporation pala ay nag-i-sponsor ng mga missionary pastor. At out of dun sa 12, 8 mga pastor. At yun po yung kinakwento niya na pag yung isang tao, pinalaya talaga ng Panginoon at totoo, yung na-receive niya na deliverance sa Panginoon, naka-receive po siya ng freedom, even po pag nag-share po yan, magiging effective. Diba? Kasi siya mismo, naging malaya siya. Kaya again, pinalaya tayo ng Panginoon sa tatlong to. Sa pagkakautang, hindi po sa 5-6 lang, di ba? Hindi po sa 5-6. Kundi sa pagkakautang po natin sa kasalanan, di ba? Even yung mga sins or yung guilt, di ba? Yung mga, minsan po, ganun tayo eh. May mga guilt feeling po tayo na, Lord, ito po yung nararamdaman ko, di ba? Parang hindi tayo karapat-dapat. Kaya nga po minsan, kapag may mga pagkakataon po na napapa-question ka, po yun, hindi po yun kay Lord. Lord, mahal mo ba talaga ako? Ligtas ba talaga ako? Kasi kung mababalikan po natin doon sa Garden of Eden, paano po dinaya nung ahas si Eva? Sabi niya, totoo ba? Parang kino-question eh, di ba? Totoo ba? Nagganti sinabi ng Diyos. So may mga times po sa buhay natin na kapag ganon, kino-question yung kaligtasan mo, di ba? Yung pag-ibig ng Diyos sa'yo. Ibig sabihin, sa kaaway po yun. Kasi po, bukod po sa liar siya, deceiver din po yung kaaway, di ba? Kaya again, dyan po, sabi po, liberty for captivity, yan po mga bagay na yan, yung tatlong yon, pinalaya po tayo ng Lord sa bagay na yon. Sabi po dyan, when we are in prison, we are powerless to get out ourselves. Pag sa sarili po nating kaparaanan, pero praise God, sa tulong, sa habag at biyaya po ng Diyos. Kahit ano pa pong kapal ng pagkakadena, once na talagang nirelease na po tayo ni Lord, yun na po talaga. Meron po tayo may experience na paglaya. Meron po isang pagkakataon, may isa po kaming youth, 16 years old po yun.
Meron po kaming, nasa isang gathering po kami. Tapos may kinakanta po na, hanggang ngayon, hindi ko pa alam yung title, pero si Charity Gail po yung kumanta, na yung about sa kay Jesus, basta Jesus ata yung title nun. Habang kinakanta po yun, yung youth, bigla na lang siya, hindi siya nilalehans, pero in the spirit, nakita niya na nakagapos siya. Kasi parang pag yung background ng bata, medyo marami po siyang mga bagay-bagay na talaga nagkakos para magapos siya ng kaaway. In the spirit po, nakita niya, nanlapitan siya ni Jesus, tapos kinalasan siya, tinanggal yung kadena. Kaya nagulat ako, nasa harapan ako, nagulat ako yung youth, natumba siya. Kasi iyak nang iyak. Nalaman ko lang po to nung after na kinukwento niya sa amin na umiyak pa siya. Sabi niya nakita niya si Jesus na nakadena siya. Tapos kinalasan siya. Kasi sumisigaw nung parang basta Jesus po yung kanta na yon. Tapos after po no, nakita ko po talaga doon ko po nasabi na ay totoo. Totoo na meron talagang paglaya na naranasan yung kabataan na to. Kasi simula nung araw na yun, na kwento niya, until po sa time na to, may kita po talaga na merong pagbabago. Ibig sabihin, may mga sitwasyon po talaga na may special na talagang pagkilos si Lord, once po talaga na dinesire natin. Kasi ang sabi niya, nagpe-pray siya nung time na yung kay Lord, na Lord, ano man yung mga gumagapos, ano man yung mga kasalanan na nagiging hadlang para mas makilala kita, alisin mo to. And sabi niya, in the spirit, nakita niya talaga na lumapit si Jesus, kinalasan siya. So, iyak siya ng iyak doon nung time na yon. So again po, sabi po dito sa John 8:36, if the Son, therefore, shall make you free, ye shall free indeed. Diba? So again, once po na-experience na natin yung freedom, diba, yung kalayaan, sa pamuhay na po natin yon. May mga times po kasi, minsan may mga taong nananadya. Paano nananadya? Yung alam mo lang ang pinalaya na siya doon, pero sinasadya niya pa na ulit-ulitin, parang ganon. Minsan nga daw po, hindi na daw kailangan nun ng revival, ng mga suka-suka. Ano kailangan? Discipline. For example, pinalaya ka na dun sa, kunyari may mga addiction, di ba? Kung alam mo, every time na may hawak ang cellphone, tapos sa madilim, mag-isa ka, alam mo na magkakasala ka, ang disiplina doon, buksan mo yung ilaw, huwag ka mag-cellphone, di ba? O kaya may gawin ka. Alam niyo po ba na every time na tenga tayo, doon talaga yung pag-atake, di ba? So kapag pili mo na idle ka na, yan, kumilos ka na, di ba? Kailan po yung mga times na natatempt yung tao? Pag nakatunganga, pag walang ginagawa, gano'n, doon siya natatempt eh. Parang ang daming ini-inject sa kanya, di ba? Pero again, once na-receive na po natin yung freedom, yun na po isa pamuhay natin. Diba? Naalala ko nga before, hindi ko alam kung may isa pong youth no na parang alam namin na pinalaya na siya. Pero every time na may gathering, umaarte pa siya na parang napaposes pa rin siya. Naalala ko, sabi talaga ni Pastor Joe, hindi ko yung makakalimutan sa main, sabi ni Pastor Joe, o ikaw, pinalaya ka na, kaya wag ka lang umarte na ganyan, malaya ka na, gano'n. So parang nagulat siya. Kasi minsan may gano'n daw po eh. Alam mo na nga malaya ka na, dapat isa pamuhay mo na yon. Pero minsan umaarte tayo na parang, hindi pa Lord, meron pa rin, gano'n. Kaya kailangan, alam mo, pinalaya ka na ng Panginoon, mamuhay ka na as if malaya na talaga ako sa pangalan ni Jesus. Kaya nga sabi dyan, know that Jesus offers freedom to those who entrust their lives to Him. Amen? Sabi po doon, for those people na magtitiwala kay Lord, di ba? Na makaka-receive siya ng freedom, may experience na po yun. And yun nga po, bukod po sa healing for hurts and pain, liberty, for captivity. Yung pangatlo naman po, ito po isa sa mga nagiging major na cause po talaga kung bakit hindi talaga natin totally na-embrace yung intimacy na ino-offer sa atin ni Lord. Yung number 3 po dyan, yung grace for condemnation. Diba? Kailangan po ma-receive natin yan. Minsan po kasi yung mga Christian na namumuhay pa rin sa condemnation. Again, mas greater pa rin po, di ba? Yung ginawa ni Jesus kaysa sa condemnation na nararamdaman natin. Especially kapag po naglilingkod, di ba? Lagi natin sinasabi na, Lord, parang hindi ako karapat-dapat, di ba? Pero dahil sa grace ni Lord, sabi po dyan sa John 8:9, ito naman po yung sa nakot ng adultery. Sabi po, when they heard this, they left one by one, starting with the older men. Only he was left with the woman in the center. When Jesus stood up, he said to her, "Woman, where are they?
has no one condemned you? Sa verse 11, sabi po dyan, no one, Lord, she answered, neither, sabi ni Jesus, neither do I condemn you. Sabi niya, go, and from now on, do not sin anymore. So again, yung someone na perfect, sinless, na parang siya yung, parang pwede ka niya i-condemn kasi siya nga walang bahid ng kasalanan, pero hindi niya ginawa. Pero sometimes daw po, tayo daw po mga Kristiyano, mas tayo pa. Alam niyo po kung sino daw po yung tunay na naka-receive talaga ng grace. Yung kapag na-appreciate niya, na pinatawad lang din siya. For example po, pag dumating yung time na may mabalitaan ka, di ba, na parang yung katabi mo ngayon or sa likod mo o sa sino man nakasama mo na, ay, grabe yung kasalanan niya. Grabe ako yan, ganito, ganyan. Pero for someone po na naka-receive lang din po ng grace ng Panginoon, parang sa part mo, sino ko? Di ba? Sino ko para i-condemn siya kung ikaw mismo, baka nga mas grabe pa. Di ba? Mas grabe pa yung nagawa mo sa kanya, and yet, every time na narinig mo, nakagawa siyang matindi, parang, uy, grabe naman yan. Grabe naman yan, kasi naman siya, ganon. Pero yung totoo po naka-receive ng grace, sa part mo, ma-appreciate mo na, Lord, salamat, di ba? Kasi ako din, di ba? Nakaranas ako ng kapatawaran. Kaya yung totoong naka-receive ng grace, hindi po talaga siya para i-the-end, di ba? Yung mga tao sa paligid. Kaya nga sabi, Jesus came to offer grace in exchange for your condemnation. Again, sabi po sa Bible, sa Romans, ang kabayaran ng ating kasalanan ay kamatayan. Praise God, kasi yung verse na yon hindi na natapos doon, di ba? Buti na lang, ang kabayaran sa kasalanan ay kamatayan, period. Hindi ganun eh. Sabi doon, ang kabayaran sa kasalanan ay kamatayan. Ngunit, ang biyaya ng Diyos ay buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus, di ba? Salamat sa Panginoon kasi totoo yon, ang kabayaran po ng kasalanan natin, dapat makokondemn, mamamatay tayo. Pero dahil po sa grace, di ba, sa biyaya ng Diyos, meron tayong buhay na walang hanggan. Again, para po ma-receive, ma-experience natin yung intimacy, ito po yung dapat i-receive natin, yung grace for condemnation, di ba? Nakapag-feeling mo, hindi ka karapat-dapat, hindi na ako parang, Lord, parang hindi mo na ako tatanggapin, di ba? May isang kwento po kung bakit mahalaga na, yun nga po, pinapa-experience din natin yung grace. Kung ikaw naka-receive, kailangan meron ka ring heart para i-share yun sa iba. Kung mapapansin niyo po yung kwento dun sa prodigal son, saan siya nakasentro? Dun sa prodigal son, tapos syempre ang title dapat daw nun ay yung The Parable of the Merciful Father. Kasi dapat na-emphasize yung pagiging merciful ng tatay. Pero dun sa kwento, di ba, may isa pang character doon, si Kuya. Si Kuya, yung panganay. Alam niyo po ba, yung kuyang panganay doon, siya yung representation na nandun sa bahay nila, and yet, hindi niya po na-enjoy yung pag-ibig ng tatay niya. Diba? Sabi nga po, yung kuya na yon, representation yun ng mga tao sa church. Bakit kaya? Bakit mga tao sa church, diba? Kasi may mga pagkakataon, kahit 5, 10, 15 years ka na sa loob ng church, kung hindi mo na-experience yung pag-ibig ng ama, wala din. Kasi possible yun eh. Tignan niyo yung older brother. Sabi niya, grabe naman tayo, nagpapiesta ka pa, hindi ko nga yan naranasan eh. Di ba? Ibig sabihin, possible na nasa loob ka ng church and yet, hindi mo na-experience yung pag-ibig ng ama. Di ba? Pero yung prodigal son, ano sabi niya? Ay, babalik na lang ako sa tatay ko kasi mahabagin yun eh. Naawa nga yun doon sa mga slave eh. Masarap nga yung kinakain ng mga yun eh. Siya alam niya. Di ba? At nagde-desire siya na ma-experience na mahabagin yung tatay niya. Pero yung older brother, di ba, naiinis pa. Biruin nyo, paano kaya kung ang unang nakita nung prodigal son, yung kuya, babalik pa kaya yon? Baka hindi na. Oh, ba't andito ka pa? Ang kapal mo naman. Gato, di ba? Baka ganunin pa. Alam niyo, minsan daw po sa church, dapat, kapag kuya, may nawala, pag bumalik, dapat iparamdam natin na, yung tatay natin, lapit ka, hingi ka lang ng sorry, wag mo nang ulitin, patatawarin ka niya. Kasi ako nga, nararamdaman ko dito, mahal ako noon, mahal tayo ng tatay natin. Kaya nga sabi nga sa isang kwento, paano daw kaya itsura, kung ang unang nakita, yung kuya, baka wala, nag-walk out na lang ulit. Tapos wala na siya ulit, hindi siya makakabalik. Pero nakakatawa, di ba, sabi sa kwento, yung tatay, lagi siyang inaabangan, di ba?
So, kung yung kuya, totoong na-experience niya yung, hindi siya magtatampo eh. So, dapat ganun din sa atin. Kailangan ma-sure natin na hindi lang tayo tumatagal sa church for the sake na, oy, ang tagal ko na dyan. Ako ang ano dyan, ako yung kasama sa mga nagsisimula dyan. Hindi. Dapat kasama ka nagsisimula na ikaw mismo, na-experience mo. Kasi possible pala na ang tagal mo na sa simbahan pero hindi mo nararamdaman o na-experience yung pag-ibig ng Ama. Again, relational yung Diyos. Gusto niya po ng relasyon sa mga tao, di ba? Kaya nga po, ano yung pinagkaiba ng religion and relationship natin kay Lord? Pag religion, hanap ng Diyos, ang dami natagpuan na religion. Pero si Lord po, siya po yung humanap sa atin. Again, grace for condemnation na dapat ito tayo, ito yung kahihinatnan natin, pero salamat kay Lord kasi ang na-experience po natin, biyaya niya. Kaya nga sabi po sa John 3:17, for God sent not His Son into the world to condemn the world, di ba? Again, hindi po naparito o dinala yung anak para po i-condemn, parusahan yung mga tao. Kaya nga po sabi, alam niyo po ba, na sa krus ng Kalbaryo, dun po nagtagpo yung galit at yung pag-ibig ng Ama. Paano pong galit, tapos pag-ibig, dun po nagtagpo. Imagine nyo, ang cross nyo. Kung nung time na nakapako si Jesus, andun tayo. Palagay nyo, saan po tayo nakapwesto? Sa unahan o sa likuran? For sure, dapat nandun tayo sa likuran. Bakit? Kasi kung nasa unahan ka that time, nung inihagis ng Diyos yung galit niya sa mundo, ibinuhos kay Jesus. Pero dahil sa likod ka nakapwesto, ang nakikita mo, yung pag-ibig ng Diyos. Bakit? Kasi si Jesus nakapako siya para sa atin eh. Diba? Again, dun po sa krus ng Kalbaryo, dun nag-meet yung justice and yung love ng Diyos. Kaya nga dun sa krus ng Kalbaryo, for sure, diba, dapat dun tayo nakapwesto sa likod para ang mararamdaman mo lang, hindi yung galit niya, kundi yung pag-ibig ng Diyos sa'yo. Kasi ang nakikita mo naman, hindi yung paghagis ng nung galit niya eh. Ang nakikita mo, yung Jesus na nakapako sa krus. Diba? Kaya salamat po sa Panginoon kasi kahit na-deserve natin, diba? Na yun nga, yung kabayaran sa kasalanan natin ay kamatayan. Pero salamat sa Panginoon kasi nahabag siya. Bakit nga po? Bakit nahabag siya, diba? Kasi gusto niya na-restore, diba? Pwede naman na bakit nga niya kailangan ipadala pa si Jesus para gumawa ng kaparaanan para ibalik tayo mga tao. Kasi yun nga yung reason kaya kanya create yung fellowship. Pero dahil sa kasalanan nasira, pero kaya ipinanganak po si Jesus sa araw ng Pasko para ibalik na ikaw na taong nalayo, ibabalik ka ulit sa Diyos. Kaya nga po again, sabi po dyan sa John 3:16, sabi po dito, ito sa TPT ko kinuha, sabi dyan, for here is the way God loved the world, di ba? Again, yan po yung pinaka-highlight ng John 3:16. Na yung Abba Father, di ba? Yung Diyos Ama, ganun niya tayo kamahal. Sabi diyan, He gave His only unique Son as a gift, di ba? Sabi pa nga sa ibang translation, only begotten Son, nag-iisa, di ba? Unique Son as a gift. So now everyone who believes in Him will never perish but experience everlasting life, di ba? So again, may isang pagkakataon na may narinig ako isang teaching, sabi doon, paano po kaya kung, what if, kung dito sa earth, ang basihan ng closeness mo sa Diyos, kung gaano ka close kay Lord dito sa lupa, pupusyo ba talaga kaya na maging close ka? For example lang, kunwari, dito sa earth, sobrang close nyo, intimate yung relasyon nyo sa Diyos. Pagdating mo sa langit, ganun kayo ka-close. Kasi close kayo dito eh. Paano kapag hindi kayo close? Di ba? Siguro isa ka lang doon sa mga nanonood na, ay, close sila. Di ba? Kasi dito hindi mo pinapractice eh. Di ba? Buti, paano kaya kung ganun nga yung basehan, no? Kung gaano ka kalapit sa Diyos dito sa earth. Bakit nga po ba sa earth, nandito yung privilege natin na maging malapit sa Diyos? Kasi sa langit, wala nang testing and trials and troubles and tears ng buhay. Yung lahat ng yon, yun po yung yun nga yung mamisan kasangkapan para maging close ka sa Diyos eh. Di ba? Pansinin nyo, yung broken ka, yung may problema ka, yun yung pinakamalapit ka sa Diyos eh. Sa langit, wala nang ganon.
Kaya yung intimacy na binubuo yan dito sa earth. Kaya dapat, habang nandito pa lang tayo sa earth, italagang i-push natin na maging sobrang lapit sa Diyos. Kasi doon sa langit, ano na talaga, wala nang mga testing and trials doon, di ba? So kaya nga po, ito last na lang, may kanta dito, hindi naman ako kakanta, yan. Baka kayo na lang, yan. Pero papakita ko lang yung lyrics kasi sobrang ganda yung message nito. Sabi dyan, how great is your love for me? Si Father yan, di ba? How great is your love for me that you gave up your son. Di ba? Nakaka-touch po isipin yung sama na, kunyari, kayo nga po, di ba, yung, sige, sa'yo na lang itong manok ko, yung balat sa'yo na lang. Di ba, nakaka-touch, di ba? Pero, natatouch ka na nun. Pero biruin nyo, ito po, yung nag-iisa niyang anak. Hindi naman siya nagpadala ng anghel eh. Anak niya po yung pinadala niya. Sabi dyan, that you gave up your son for me. Sabi dyan, now I am alive and free. Amen, di ba? Yun po yung katotohanan doon. Dahil sa pag-ibig ng Diyos, tayo po'y malaya, di ba? Tayo po'y magiging malaya, di ba? Father, I love you. Father, I love you. Next po dyan, sabi dyan, your love made a way. At sino po yung naging way na yon? John 14:6, di ba? Sino po? Ano si Jesus, di ba? John 14:6, di ba? Oh, tama, John 14:6, di ba? Sabi dyan, your love made a way for me. Into me you see, di ba? Ay, nakakatawa pa, may katunog pa yung into me you see, di ba? Yung intimacy, di ba? Yung into me you see. Sabi dyan, bakit? Medyo ba, katunog lang. Into me, yung intimacy, yan. You love every part of me. Yan, praise God. Mahal tayo ng Panginoon kahit ano pa. Malaking ilong, malaking tenga. Sa lahat pa. Lahat ng aspeto. Sabi dyan, Father, you love me. Father, you love me. And sabi sa chorus, anong chorus niyan? Oh, the love of my Father is deeper than any love I know. Amen. Wala nang iba pong mas malalim pa. Kaya kapag feeling mo, love na love ka nung kasama mo, meron pang mas malalim dyan, di ba? Mas malalim na pag-ibig ng Diyos. Sabi niya, oh, the grace that He shows me, His love overwhelming, this I know, di ba? The love of my Father. And lastly, sabi dyan, Abba, Father, your love is never ending. Praise God. Kasi walang katapusan, walang hanggan, hindi mag-e-end yung pag-ibig niya. Kasi, kaya nga po minsan may nagbe-break. Kasi nag-e-end yung love nila. Pero praise God, kasi po yung pag-ibig ng Diyos, never ending. Diba? There's no other love like yours. In your presence, my heart is overflowing. Father, I am yours. Diba? So, tulain na lang ba natin o kakantahin natin? So, pray, paano po ba gagawin? Pray, kanta po, tayo po muna kayo.